Mahilig ba kayo mga kabayan sa mga panabong na manok? Paano kaya kabayan ko, kung makakita ka ng manok sa gitna ng gabi, tatanggapin mo ba? At sa oras na tanggapin mo kabayan, magkakaroon ka ng ibang kakayahan na makita ang hinaharap. Isa ba itong biyaya o isang sumpa? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Erning. Taong 1970, Sierra Madre. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ernesto o mas kilala sa pangalang Erning. Taong 1970, sa liblib na baryo, malapit sa Sierra Madre. Sa liblib na baryo ng Lumitaw, matatagpuan ang isang pamayanan sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre. Ang mga bahay dito, yari sa kahoy at pawid, sagana sa likas na yaman, mga matataas na puno at mga halaman. Sa gilid ng baryo, malapit sa hangganan ng gubat, doon matatagpuan ang isang 35 anyos na pulis, si Ernesto o mas kilala sa kanyang palayaw na Erning. Matipuno ang pangangatawan mula sa ilang taon ng pag-iensayo, may timang balat, madalas tahimik at mapagkumbaba. Tila walang kaarte-arte sa buhay, bagamat mabuti ang taong ito. Mag-isa lamang siya sa buhay. Ito ay dahil sa dedikasyon at pagpopokus sa trabaho. Hindi na nagkaroon ng oras si Erning na mag-asawa o bumuo ng sariling pamilya. Matagal na ring yumao ang mga magulang at ang mga kapatid naman nagsipag-asawa na. Bata pa lamang si Erning nang mangarap na ito na maging isang pulis balang araw. Kaya naman nagsikap ng gusto ang bata. Pero makalipas ang ilang taong pagpupuyat, pagod at dugong binuhos nito, nang makamit ni Erning ang matagal nang ninanais, doon naramdaman ng binata ang pakiramdam na tila wala ng saysay ang kanyang buhay. Bagamat nagpapasalamat naman, madalas siyang tahimik. Bihira lang din ang gulo sa kanilang komunidad. Hindi niya maiwasan na minsan na maramdaman na wala ng saysay ang pananatili doon. Ano ka ba naman, Erning? Napakadaming dahilan upang magpasalamat tayo sa trabaho natin. Biruin mo bayad tayo sa pang-araw-araw. Wala naman tayong masyadong ginagawa. Bukod pa dun, syempre, mataas ang respeto sa atin ng mga tao. Lalo na yung mga kababaihan. Wika ni Arturo, katrabaho ni Erning. Ikaw talaga, Arturo. Sinasabi ko sa'yo balang araw makakahanap ka rin ng babaeng makakatapat mo at isa pa. Hindi naman yun ang dahilan bakit gusto ko maging pulis Gusto ko makatulong sa kapwa ko. Magkaroon ng marka sa mundo. Maging dahilan upang magpatuloy ang pamumuhay ng iba. Tugon ni Erning. Ang masasabi ko rin sa'yo, huwag kang malungkot. Hindi ka ba nagpapasalamat na ligtas sa mga tao dito? Huwag mong sabihin na mas gusto mong magkaroon ng gulo o sakuna sa tahimik nating sityo para lang magkaroon ng tawag doon, saysay yung buhay mo. Huwag ka namang makasarili. Aba syempre hindi naman ganun. Hindi naman ako mangmang para iala yung iba para lang mailigtas ako. Hindi naman ako baliw, Arturo. O siya, sige na. Mauna na ako, Ramonda. Pagkatapos ko, ikaw naman Nako, may kikitain ka lang na babae. O sino naman yan ngayon? Tapos ka na kay Ana. Si Beth. Sino pang kasunod? Parang naka-alphabetical order ka. Tumawa na lang si Arturo, naunang umalis sa lugar. Habang mag-isa sa gilid, hindi maiwasan ni Erning na alalahanin ang mga sinabi ni Arturo sa kanya. Isaalang-alang mo ang kapakanan ng iba para lamang maramdaman na kailangan ka nila. Tila kumirot ng bahagya ang kanyang puso.
Bagamat ayaw naman talaga ng binata na magkaroon ng problema sa bayan, hindi niya maiwasang magbakasakali. Napahawak na lamang siya sa ulo. Pinipilit alisin ang pag-iisip na ito. Isang hapon, habang tahimik na nagpapatrolya si Erning sa gilid ng bukirin, bitbit ang lumang dyaryo at simpleng pang-ilaw sa daan, napansin ng binata na tila may gumagalaw sa bandang unahan. Hindi naman ito nagdulot ng pagkataranta o pagkabahala, lalo na't madalas naman sa ganitong lugar ay tahimik. Ang hangin ay malamig, payapa, walang anomalya, walang ingay, maliban sa huni ng mga uwak, batak ng kalabaw sa paghihila ng mga magsasaka, at ang kaluskos sa bandang unahan. Napahinto si Erning. Siguro, malamang pusa lang to. Wika nito sa sarili. Ngunit ramdam niya, nanindig ang balahibo sa batok. Dahan-dahan siyang lumapit, patungo sa pinagmula ng tunog. Sa pagitan ng dalawang puno ng mangga, nakilala sa baryo bilang dating hilig na tambayan ng mga matatanda. Marahang tinabi ang mga damo upang hindi mabulabog kung anuman ang nilalang o taong nasa likod nito. Doon niya unang nakita isang manok na pula, o hindi kaya isang nilalang na nagkukunwaring manok. Nakaupo ito sa isang malaki at matandang ugat ng puno. Nakatitig sa kanya. Kagad napansin ni Erning ang kakaiba nitong anyo. Bagamat sa unang tingin, aakalain mong normal na pulang manok. Ang leeg ay mas mahaba kaysa sa normal. Ang mata ay kulay kahel. Umiilaw na parang may apoy sa loob. Mahaba ang balahibo nito. Mas matingkad ang kulay. May bahid ng ginto na kapag natatamaan ng ilaw ay lalong kumikintab. Hindi hamak na mas malaki ang pakpak nito. Kakaiba ang kurba ng buntot at mas mahaba pa ang pantoka. Napatras si Erning sa gulat. Tila hindi alam kung ano ang sasabihin o dapat gawin. Hoy! Wika nito. Hindi sigurado kung bakit niya kinausap. Hindi gumagalaw ang hayop. Hindi rin tumakbo o lumipad na siyang inaasahan ng binata. Salip nakatitig lang ito diretso sa kanya. Sobrang titig na parang may gustong sabihin pero hindi kayang magsalita. Sa wakas, makalipas ang ilang sandali ay tumilaok ito. Napatakip ng tenga si Erning dahil hindi ito basta tunog. May basag, may lalim, parang alulong ng kakaibang nilalang. May panginginig na tumatago sa sikmura, nagpapabilis ng pintig ng kanyang puso. Isang tilaok na parang hindi dapat marinig ng kahit sinong tao. Napatras na si Erning. Ano yun? Bakit ganun yun? Huminga siya ng malalim. Hindi inalis ang mga mata sa nilalang. Ngunit nang muli siyang pumikit, bahagyang kurap. Kahit sandali lamang ito, hindi niya na nakita pa ang manok. Sa isang saglit lamang, nang idilat niya muli ang mga mata, wala na ito. Tanging naiwan na lamang ang marahang paggalaw ng damo at pagbalik ng tunog ng kuliglig. Inisip na lamang ni Erning ng panahong iyon na maaaring guni-guni lang ang lahat. Ang hindi niya alam, doon na magsisimula ang lahat. Ang sakuna, ang mga tanong, ang kanyang pagkakatali sa isang nilalang na siya lamang ang nakakakita. Ilang araw na ang lumipas mula ng unang beses na makita ni Erning ang manok. Nung una hindi niya ito pinansin. Inisip niya, isa lamang itong karaniwang hayop na napadpad sa kanilang lugar. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, napansin niya may mga hindi pangkaraniwang kaganapan, lalo na sa tuwing makikita niya ito muli. Kapag lumilitaw ang manok, palaging may kasunod na masamang pangitain.
Isang pagkabagabag sa hangin, isang aksidenteng hindi inaasahan, o isang balitang wagas ang bigat. Parang ang bawat paglipad nito may dalang aninong nagbabadya ng kapamakan. At doon nagsimulang mangamba si Erning. Hindi na ito simpleng ibon, isa itong babala at tila siya mismo ang sinusundan nito. Una, bumaha ang ilog. Gabi noon, pauwi pa lamang mula sa trabaho si Erning nang mapansin niyang tila may malamlam na anino sa may tulay. Pamilyar na ang anino na ito at nang siya ay lumapit, tumambad ang manok. Nakadungaw sa rumaragasang ilog. Ang mga pakpak ay bahagyang nakabuka na para bang handang lumipad o hindi kaya naman umatake. Sa dilim kumikislap ang kulay kahel nitong mata. Lumiliwanag din ang malagintong parte sa katawan nito. Paulit-ulit tumitilaok. Hindi normal. Maikli. Matinis at tila hindi nagmamadali. Ay nako, ikaw na naman. Punta-punta ka dyan tapos ngayon matatakot ka. Halika nga dito. Wika ni Erning sa manok na tila ba nakakaintindi ito. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit si Erning sa kinaroroonan ng ibon, bigla itong lumipad. Napakamot na lang ng ulo ang binata. Hindi naintindihan ang kaganapan. Ano kaya yun? Parang natataranta siya kanina eh. Tapos ngayon kaya namang palang lumipad. Ay nako, bahala na nga. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga taga-baryo. Kagad kumilos ang binata. Nag-imbestiga kung anong kaguluhan ang nagaganap. Bagamat nababahala, nakakaramdam din ng pananabik si Erning. Ito na kaya ang matagal niyang inaantay, ang magbibigay saysay ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang pagtatanong at pagsuri, doon niya nalaman na sa gilid ng ilog, tila hinati ng isang halimaw ang lupa, gumuho ang latian at tumilapon ang mga puno ng saging. Tinangay ng baha ang 2 kubo ng magkabilang pamilya, halos parang laruan lang na kinuha ng malalaking kamay. Ang matandang mangingisda, si Tatang Roy, nakilala sa baryo dahil sa kabaitan at pagiging matulungin, hindi na nakabalik pa. Natagpuan na lamang na nakalubog ito kasama ng ilang poste. Nakasabit din ang iba pa sa ugat ng mga puno. Karumal-dumal ang sinapit ng pamilya. Bukod pa rito ang palayan. Ang kalahati nito naging malawak na putikan na lamang. Ang mga natitirang palay ay tila sumuko na rin sa rumaragasang agos. Lahat na sayang. Walang mapakinabangan at ang ilog na dati tahimik, ngayon ay kumukuha na ng ari-arian, kabuhayan at buhay mismo ng mga naninirahan doon. Labis ang takot at awang naramdaman ng mga residente sa mga biktima. Hindi nila inakala na mangyayari ito, lalo na't ilang dekada na silang naninirahan sa lugar. Nagkagulo at napakaingay ng paligid. Mga bulungan ng kapitbahay, mga panalangin, mga luha at sigaw ng mga kaibigan ng pamilya, at sa kalagitnaan ng lahat, nakatayo si Erning. Sa tulay, pinagmamasdan ang pinsala. At sa kalooban niya, hindi maiwasang maalala ang ibon ng gabing iyon, ang tilaok, ang pagkataranta nito, para bang isang babala. O hindi kaya naman ang nilalang na yun mismo ang may gawa? Grabe Erning. Biruin mo ha, posible palang makapaminsala yung ganong ilog. Ang tagal-tagal natin dito, ligtas naman dun eh. Kawawa naman si Tatang Roy. Napakabait pa naman nun. Pati yung asawa at mga anak niya, walang nakaligtas. Yung lupay na't ari-arian nila, nakakalungkot talaga eh, nako. Teka, hoy, ayos ka lang ba dyan, Erning? Oo naman, pero parang natutulala ako sa kaganapan eh. Pakiramdam ko may gusto kang sabihin eh. Umamin ka nga. Anong nalalaman mo? Ha? Gustong sabihin, wala. Hindi bagay sa'yo magsinungaling o magtago, Erning.
Huli ka na kaagad eh. Kaya kung ano man yan, sabihin mo na. Napabuntong hininga na lamang si Erning. Alam ko na hindi ka maniniwala sa sinasabi ko. Kaya bago ka sana magsabi ng opinyon mo, makinig ka muna sa akin. At kung pwede, sumama ka para makita mo rin ang sinasabi ko. Parang nakakatakot yan, Erning ah. Pero sige, kung yan ang ikakapanatag ng kalooban mo. Maraming salamat sa pag-unawa. Matapos nilang tumulong linisin ang lupain at maidala sa morgue ang mga biktima. Katulad ng hiniling ni Erning, buong araw magkasama ang dalawa sa pagronda sa bayan. Batay sa sinabi mo, kakaibang ibon ang gumawa nito. Pero hindi naman sa pangaano ah. Dati kasi, dito ako lumaki sa bayan at di minsan di ko nakaengkwentro yung tinutukoy mo. Sigurado ko ba sa sinasabi mo, Erning? Yan nga ba ang sinasabi ko kahit ako hindi rin kagad maniniwala. Pero kilala mo ako, Arturo, at tulad nga ng sinabi ko, 2 beses kong nakita ang ibon na yon. Kaya nga hanggat maaari, gusto ko sana na ikaw din mismo makakita para alam mong hindi ako nagbibiro. Hindi ko gawa-gawa lang to. O na, sige na. Parang nagagalit ka na eh. Kung ganun man, saan ba natin makikita yung maiwagang ibon na yan? Yan nga din ang problema ko. Bigla na lang kasing susulpot yun eh. Lulubog, lilitaw. Kung kailan niya lang gusto. Yun lang. Hindi naman tayo pwedeng palagi magkasama. Dadalawa lang tayong pulis dito sa baryo. At kailangan din natin magpahinga. Kaya nagpapalitan tayo. Alam ko naman yon, Arturo. Ay naku, bahala na nga. Ilang araw ang lumipas. Dahil hindi pa rin nakikita ni Erning ang ibon, nagpa siya ang dalawa na maghiwalay muna ng oras ng pagroronda. Babalitaan na lang kita kung sakaling makita ko yung sinasabi mo, Erning. Una na ako ha. May nag-aantay sa akin eh. Natawa na lamang ang binata sa huling sinabi ng katrabaho. Hinayaan niya itong umalis. Habang naglalakad si Erning sa maisan upang tignan ang mga bangkay na ilang araw nang pinaghahandaan ng anyan, doon niya muli itong nakita. Nakapwesto sa pinakagitna ng bukid, nakatayo sa ibabaw na parang sinadya, na para bang inaantay ang pagdating niya. Hindi ito kumikilos, hindi man lang ito kumurap. Ang mga mata nito ay diretsyong nakapako sa direksyon kung nasaan si Erning. Nang ibuka nito ang tuka, doon na nakaramdam ng kaba ang binata. Sa paghampas ng hangin, tumilaok ito. Maikli, hindi malakas pero malinaw. Tila nagtatawag ng kapamakan o hindi kaya naman nagbibigay ng babala. Sa pagkakataong iyon, hindi na isinawalang bahala pa ni Erning ang tilaok. Sinuri niya ng mabuti ang kapaligiran. Tinandaan ang tono at kung paanong tumilaok ang ibon. Pilit inalam, pilit inintindi kung ano na ang maaaring sinasabi nito. Ngunit bago pa niya maunawaan ang lahat, bigla itong lumipad. Sinubukan niya itong habulin o kahit sundan man lang. Ngunit dahil sa bilis nito, kalaunan nawala rin sa paningin niya ang nilalang. Hindi nakatulog ng gabing yon si Erning. Paulit-ulit iniisip kung anong dilubyo na naman ang maaaring karapin ng bayan. Kinabukasan, kagad niya itong sinabi kay Arturo. Naku, mukhang ayaw sa akin magpakita ng ibon na sinasabi mo ah. Tingin mo, ano kayang pinapaiwatig nun? Hindi ko rin alam pero salamat ah. Kahit papaano naniniwala ka sa akin. Malaking tulong na yun ah. Malamang, hindi pa ako nasisiraan ng ulo. Walang anuman, pero mas maganda siguro kung magsimula na tayo. Doblein pa natin ang pagmamatyag. Pagmamasid, balaan na rin natin ang mga tao. Ang kaso lang, paano natin sila mababalaan sa bagay na tayo mismo hindi natin alam? Tama ka nga naman, siguro ang pinakamaganda nating gawin, magmatsyag muna, paghandaan natin sila. Baka bagyo ang paparating. Sumang-ayon si Arturo.
Pinatignan nila ang panahon kung meron bang posibilidad na magkaroon ng bagyo sa mga susunod na araw. Habang naglalakad, napansin ng dalawa na tila madilim ang langit, malamig ang hangin at mabigat ang simoy. Mukhang ang uulan mga iwa. Sa dilim pa lang ng paligid, hindi na maikakaila ang posibilidad ng pag-ulan. O siya, sige na. Babalaan ko ang mga kapwa ko kung totoo man niyang babala niyo. Wika ng magsasaka, si Mang Jetro. Maraming salamat po Mang Jetro. Sige po, una na po kami. Lumipas ang ilang araw. Naganda ang mga residente sa posibilidad na bagyong paparating. Kaso nga lang, ang hindi inaasahan ng lahat, kabaliktaran ang magaganap. Nanilaw ang mga halaman. Nagbago ang lupa. Ang dating malusog na lupa, ngayon ay parang buhangin na. Labis ang tuyo. Tila sinipsip ang buhay ng kanilang mga pananim. Wala ng buhay. At kahit diligan ang mga ito, tila hindi pa rin sapat hanggang sa tuluyan silang maubusan ng tubig. Diyos ko naman! Ang sabi ulan na malakas! Babagyo pa nga tapos ngayon, tuyong-tuyo ang lupa! Sana hindi kami naniwala. Hindi sapat ang mga naimbak naming tubig kasi nasahan namin na kakailanganin ng mga lagayan para sa paparating na bagyo. Maraming residente ang nagsiwalat ng kani-kanilang pagkadismaya. Ang iba ay sinisi ang dalawang pulis, pati na rin si Mang Jetro. Ngunit ganun pa man, wala rin silang magawa. Pasensya na kayo. Nakita niyo naman nung mga nakaraang araw, di ba? Napakadilim ng langit. Kahit sino iisipin na may bagyong paparating . Wika ni Mang Jetro sa mga kasama. O siya, wala na mangyayari kung magsisisihan pa tayo. Isipin na lang natin kung paano tayo makakaraos. Lalo na't hindi natin alam kung gaano to katagal. Hindi pa naman El Nino. Nakakapagtaka talaga. Biglang natuyo ang mga lupa. Ilang araw pa ang lumipas. Ang dating masaganang taniman ay parang naging sementeryo. Dahil dito, nakaranas ng matinding gutom ang kalahating bahagi ng baryo. Ang mga ina, nanlilimos na ng bigas sa kapwa, habang ang iba ay dumarayo sa ibang bayan upang makahingi ng tulong. At ang mga kabataan naman ay naglalakad kung saan-saan na nakakarating para lang ipagpalit ang natitira at kakaunti nilang ari-arian, pambili ng pagkain at tubig. Habang pinagmamasdan ni Erning ang lupang dati puno ng buhay, hindi niya maiwasang maalala ang ibon. Mahinang tumitilaok, nakatitig sa kanya ng gabing yun. Paano ko naman malalaman na ito pala ang gustong sabihin sa akin ng gabing yun? Hindi naman ako manghuhula. Wika ni Erning sa isipan. Hindi niya maalis ang konsensya sa isipan. Kahit papano nakaramdam ito na kung naagapan lang sana, kung naintindihan lang niya ang nais sabihin ng nilalang, hindi sana naghihirap ang baryo. Ilang buwan ang lumipas bago tuluyang nakabangon ang mga tao. Ilang matatanda ang namatay at ilang residente ang nagkasakit. Kahit nagpapasalamat ang iba na nakaraos sa hirap ng tagtuyo, hindi maiwasan ng ibang maginagpis. Lalo na, hindi lamang pananim ang nawala sa kanila, kundi mga mahal sa buhay. Maraming lamay na pinuntahan ng dalawang pulis. Nakikiramay sila at nagdadala ng kahit papanong ayuda. Ngunit pare-pareho ang tingin ng mga residente. Huwag naman po kayong ganyan sa amin, Aling Nelly. Hindi naman namin kontrolado ang panahon . Si Mang Jetro na rin ang nagsabi. Lahat kayo nakita nyo, di ba? Huwag nyo naman kaming sisihin. Kahit isa sa atin hindi ginustong mangyari ang bagay na ito. Kung kayo ang nasa kalagayan namin, ano bang magagawa ng pulis laban sa panahon? Wika ni Arturo habang kinakausap ang may bahay ng isa sa mga yumao. Pasensya ka na, iho. Alam ko na wala kayong magagawa. At kahit sino,
Hindi naman inaasahan ng kamalasang ito. Pero hindi ko mapigilan na sisihin kayo. Wika ni Aling Nelly. Pilit pinipigilan ang pag-iyak. Pero patuloy pa rin ang pagpatak ng luha. Nakikiramay puli kami sa inyo, Aling Nelly. Pasensya na kayo, tao lang kami. Hindi namin hawak ang buhay ng kahit na sino. Wika ni Arturo bago tuluyang umalis ang dalawa. Grabe na talaga yung mga matatanda ngayon. Naghahanap na lang silang sisisihin eh. Oo, nakakaawa yung nangyari sa kanila. Pero bakit sa atin sila nagagalit? Hindi naman tayo Diyos ah. Malay ba natin ganun ang mangyayari, di ba Erning? Ay nako, kung alam ko lang talaga yung mangyayari, pipigilan ko yun eh. Paano kaya kapag nakita ko uli yung ibon na yun, Arturo? Paano ko malalaman ko nung pinapaiwatig niya? Teka, alam ko na. Bakit hindi natin sabihin sa mga residente ang patungkol sa ibong sinasabi mo? Baka may nakakaalam. Baka nga, matulungan pa nila tayong alamin ang susunod na kaganapan eh. Ano sa tingin mo? Hindi kaagad nakapagsalita si Erning. Hindi alam kung anong dapat isagot. Sa tingin mo ba maniniwala sila sa atin? Aba syempre naman. Matatanda na sila. Kung ano-ano ang pinaniniwalaan nila, ito pa kaya? Pagkarating ng dalawa sa lupain ni Mang Jetro. Kayo na naman. Anong may paglilingkod ko? Tanong ng magsasaka. Wala naman po. May gusto sana kaming itanong eh. Nagbabaka sakali lang kung may alam kayo. Sige, ano ba yun? Marahang siniko ni Arturo Serning. Senyas na siya ang magsalita. Kasi ganito po yun eh. Pinaliwanag ni Erning ang itsura ng nilalang. Ilang sandaling katahimikan ang lumipas, kaya muling nagsalita si Erning. Alam ko pong hindi ka panipaniwala ang tinutukoy ko. Pero sana pakinggan niyo ako, wala naman po ako mapapala kung maggagawa-gawa ako ng kwento dito eh. Hindi naman sa ganun iho, pero matanda na ako eh. Sa 7 dekada kong paninirahan sa mundong to, ni minsan hindi ko nakita. O kahit kawig man lang ng tinutukoy mo, wala talaga. Sigurado ka ba? Alam kong matatanda na kami, pero hindi kami utu-uto. Kung nakukonsensya kayo sa nangyari nung nakaraan, huwag nyo nang isipin yun, lalo na't wala namang may kasalanan. Pero itong ginagawa nyo para makabawi, hindi magandang pamamaraan yan. Hindi naman po sa ganun. At hindi ko nga po ito gawa-gawa. 2 beses ko nang nakita ang ibon na yun. Makalipas ang ilang araw, may malaking dilubyong nangyari sa ating bayan. Kung makakahanap lang sana kami ng tao na makakaintindi sa kanya, baka ang susunod na sakuna maiwasan na natin. Kung paninindigan mo ang sinabi mo iyo, ikaw ang bahala. Pero sinasabi ko sa'yo, walang maniniwala sa sinasabi mo. Pwera na lang, kung may iba pang makakita sa nilalang na yon. Mismong si Arturo nga hindi pa nakikita eh. Paano pa kaya kami? Sige na, mauna na ako, marami pang gagawin. Huling wika ni Mang Jetro bago tuluyang umalis ang grupo niya. Sa hindi kalayuan, narinig nila Erning at Arturo ang tawanan ng mga magsasaka. Tila inaasar pa ang binata na maaaring nasisiraan na ito. Hayaan mo sila, Erning. Mahanap din natin yung nilalang na yun. Pagkatapos, sila naman ang pagtatawanan natin. Ngumiti na lamang si Erning. Bukod sa labis sa pag-iisip, naapektuhan na rin ng mga pangyayari ang pagtulog at pagkain ng binata. Pagkarating sa tahanan, kagad nang humiga si Erning upang makapagpahinga. Kaso nga lang kahit anong pikit, kahit anong pwesto, hindi pa rin makatulog ang binata. Hindi rin mawala sa isipan ang ibong iyon. Kahit madilim na ang paligid at tulog na ang bayan, nagpasya pa rin ang binatang lumabas. Nagpahangin siya. Nagbabaka sakaling matagpuan muli ang ibon. Iniisip kung sakaling mawala ba ito, mawawala na rin ba ang sakuna ng bayan. Habang sinasara ni Erning ang pintuan ng bahay,
doon niya muling narinig. Kahit gabi pa, tumilaok ang isang ibon. Dali-dali niyang hinanap ang kinaroroonan nito. Makalipas ang ilang minuto ay natagpuan niya. Napahinto ang binata. Pati na rin ang mga kuliglig sa paligid ay tumahimik. Maging ang hangin ay tumigil. Natagpuan niya ang nilalang sa ibabaw ng bubong. Madilim. Sa likod nito ang buwan. Dahil sa liwanag, tanging anino lang ng ibon ang nakikita. Ngunit ganun pa man, kumikislap pa rin ang mahinang gintong kulay nito. Tahimik. Hindi na tumitilaok pa. Tila tinawag lamang nito si Erning upang matunton siya. Ngunit bago pa ito maglaho, nakita niyang may dugo ang ibon. Tumutulo ito. Kagad niyang sinundan ang mga bakas ng dugo. Kahit magkaroon siya ng mga pasa at sugat, gumagapang sa masiskip na siwang o maligaw sa likulikong landas ng kagubatan. Hindi ito alintana ni Erning. Iisa lamang ang laman ng isip niya. Ang maabutan ang ibon. Wakasan ang mga tanong na unti-unting kumakain sa kanyang isipan. Pero makalipas ang ilang panahon, bigla ding naglaho ang mga bakas. Natapos ang mga ito sa harapan ng isang abandonadong kwadra. Sa unang langhap pa lang, umalingaw-ngaw na ang lansa at baho ng paligid. Marumi, putikan, at puno ng insekto ang lugar na ito. Alam kagad ni Erning na ang lugar na yon ay dating kulungan ng mga hayop. Inisip niya ng mabuti. May dugo ang ibon at tinala siya dito. Maaring ang susunod na sakuna, konektado sa mga alagang hayop ng bayan. Kinabukasan. Nakakagulat ka naman, Erning. Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo? Hayaan mo na ako, kulang lang ako sa tulog kaya ganito ang itsura ko. Nakita ko na naman yung ibon kagabi. At ngayong alam ko na... Biglang natigilan sa pagsasalita si Erning nang makarinig ang dalawa ng malakas na iyawan sa labas. Tila nagkakagulo ang mga taong bayan. Sabay-sabay nagdatingan ang mga ito sa opisina ng dalawa. Bagamat magkakaibang tao, pare-pareho ang kanilang mga reklamo. Nawawala ang mga alagang hayop, mga baka, kalabaw, kambing at iba pa. Lahat sila ay wala na sa kwadra. Walang bakas ng dugo. Wala ang mga katawan. Wala ring kahit anong marka ng may pumasok o hindi kaya naman lumabas. Para bang inangat ang mga hayop sa ere, dinala kung saan. Hindi ba ilang araw dapat muna yung lilipas bago mangyari yan? Pabulong na tanong ni Arturo kay Erning. Nagtungo ang dalawa sa mga lugar. Sinuri ang mga hawla at kwadra. Ang mga bakod ay matitibay. Walang yupi. Pero ang mga lubid na pinantali ay hindi na nakabuhol. May nagtanggal sa mga ito, pero wala kahit anong bakas sa malambot na lupa. Ang pagkawala ng baka at kalabaw ay hindi lamang simpleng kawalan. Ito ang puso ng kabuhayan ng baryo. Ang mga baka, may gatas para sa mga bata at upang ibenta. Ang mga kalabaw naman ay tagahila ng araro, ang lakas ng bukid. At sa loob lamang ng isang araw, naramdaman ng lahat ang bigat ng pangyayari. Wala silang madalang gatas at wala rin silang katawang sa bukirin para sa pagtatanim sa susunod na linggo. Dahil dito, maaari silang walang mapakinabangan sa susunod na anihan. Ang iba ay patuloy pa rin sa paghahanap. Nagbabaka sakaling makita nila ang mga nawawalang alaga sa gubat. Habang ang iba, sumisigaw ng pangalan ng mga hayop para bang ang baka o kalabaw ay marunong sumagot. Pero wala. Tahimik ang paligid na parang nilunok ng kagubatan ang lahat. Nataranta ang mga tao. Nung una, umaapaw yung ilog. Sunod naman labis sa tagtuyot. Ngayon alaga nating hayop.
Sino ba nagdala ng bala sa bayan natin? Sunod-sunod na nga ang kabalasan. Hindi kaya sumpa ito. Wika ng mga residente. Ang mga kwentong may sumpa na galing daw sa mangkukulam o hindi kaya naman may aswang na naghahasik ng kadiliman. Bagamat walang mga patunay o basehan, dahil wala ring matagpo ang kasagutan, nagkaroon na lamang ng kanya-kanyang opinyon ang mga tao. Sinubukan ni Erning na ibahagi ang patungkol sa ibong nagbigay ng babala. Pero sa tuwing siya ay magsasalita patungkol sa nakita, natatawa ang mga tao. Ang iba naman ay napapailing na lamang, katulad ng mga matatanda na sawa na sa kwento ng engkanto. At ang iba naman, si Erning ang pinagbibintangan na maaaring may kaugnayan ang binata sa pagkawala ng mga hayop. Parang baliw yung mga tao ano. Naniniwala sila sa mga aswang at mangkukulam. Pero yung ibong sinasabi mo, pinagtatawanan ka lang. Ilang araw nilang hinanap ang mga nawawalang hayop. Pero katulad noon, tila wala silang magawa. Walang marka, walang kahit anong bakas na maaaring makapagturo sa mga hayop. Habang tumatagal, galit na lamang ang nanunuot sa dibdib ni Erning. Galit sa sarili, galit sa bayan, at higit sa lahat, galit sa ibong iyon. Kung kailan natukoy niya na ang paywatig ng nilalang, saka naman wala siyang nagawa. Para bang ipinamumukha sa kanya ng mundo na gaano man siya magsumikap tumulong, palaging may kulang, may sakunang hindi kayang pigilan, at may mga katotohanan na hindi niya kontrolado. Pero hindi siya pumayag. Hindi niya tatanggapin na ito ang tadhana. Hindi ngayon. Hindi habang may nalalabi pa siyang lakas at hininga upang ipaglaban ang lahat. Para sa kanya ang ibon ang sumpa, ang ugat ng kamalasan. Kung hindi dahil sa ibon na yun, hindi sana magbabaha, malalanta ang mga pananim, at hindi sana mawawala ang mga hayop. Ngunit kahit may galit, hindi niya maitatanggi ang kakaibang pakiramdam na naroon sa dibdib niya. Isang halong inis at pagpapasalamat. Dahil sa tuwing lilitaw ang ibon, nakakapaghanda siya. Nararamdaman na rin niya ang matagal nang hinahanap ng kanyang puso, ang saysay ng kanyang trabaho at buhay. Sa mga sumunod na pagkakataon, naialis niya kaagad ang pamilya mula sa ilog bago pa bumigay ang pangpang. Nakakapag-ipon na siya ng mga pagkain at tubig bago pa malanta ang bukid. Naihahanda niya rin ang mga residente bago muli mawala ang kanilang mga alaga. Sa bawat paglitaw at pagtilaok ng ibon, palaging may kapalit. Naililigtas niya ang naniniwala habang ang mga hindi ay napapahamak. At dahil doon, unti-unti nang nagbago ang pananaw ng mga residente kay Erning. Ilang buwan ang lumipas, hanggang sa naging taon, mas lalong lumalim ang respeto ng mga tao sa binata. Siya na rin ang inaasahan ng mga ito. Bagamat nakakataba ng puso ang pasasalamat ng mga residente, may iilan pa rin na hindi marunong umunawa. Tila wala nang puwang pa si Erning na magkamali. At habang tumatagal, ang dating inasam niyang kailangan siya ng bayan, unti-unti na ring naging problema para sa kanya. Hindi ba ito ang matagal mo nang hinahanap? Ang magkaroon ng saysayang buhay mo, ang makatulong sa kapwa. Ngayong nasa iyo na ang lahat, kailangan ka nila, at ang mga babala mo dahil ikaw lang ang nakakakita sa ibong iyon. Pero kahit nasa iyo na ang lahat, bakit hindi ka pa rin masaya? Ito ang mga tanong ni Erning sa sarili. Tila wala talagang makakapagpakontento sa mga tao. Isang gabi nagbago ang lahat. Umuulan ng napakalakas. Ang bawat patak ay parang maliliit na bato, humahampas sa bubong ng bawat mamamayan. Sa tindi ng hangin, halos hindi na marinig ni Erning ang sarili niyang paghinga.
Gayunpaman hindi siya nag-alala. Naghanda kasi sila, pati na rin ang mga residente, bagamat siya lamang ang nakakakita sa misteryosong nilalang. Naniniwala pa rin ang buong baryo sa kanyang mga babala. Hindi man nila nakikita pa ang ibong tinutukoy ng binata. Dama nila sa tono ni Erning na hindi ito katang-isip lamang. Habang nakadungaw sa bintana, pinagmamasdan ang paligid. Doon muling nakita ang ibon sa gitna ng daan. Basa ang balahibo, basa ang pakpak, tila sugatan. Tumilaok, basag at hirap, halos maubusan na ng tinig. Lumabas ang binata upang saklolohan sana ang nilalang, ngunit napatigil kagad. Doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Sa likod ng ibon, sa pinakamadilim na bahagi ng gubat, napansin ni Erning na may gumagalaw na anino. Malaki, payat na parang tuyong sanga na gumagalaw sa sariling ihip. Mahaba ang mga kamay at halos abutin nito ang sanga ng puno. Ang katawan ay kasing taas ng nara. Hindi ito sumusugod, kundi pasimple lamang na dumudulas sa paligid na parang nakikipaglaro sa hangin. Doon napagtanto ni Erning na hindi ang ibon ang pinagmumula ng kamalasan, kasama lang ito ng tunay na naghahasik ng sakuna. Ngunit bago pa man siya makakilos, lumipat kagad ang ibon. Tumilaok ito ng napakalakas at doon umatake ang anino. Mula sa likod, biglang lumutang ang anino, sumalpok sa direksyon ni Erning. Nakasubsob ang mukha nito, walang mga mata, puro guhit lang na parang sinunog na balat. Tumama ito sa lupa at kumalat ang itim na usok na may amoy na bubulok na laman. Napatras si Erning, pero inunahan siya ng nilalang. Isang hampas lang mula sa mahabang braso, kagad napatras ng ilang metro ang binata. Napaluhod na lamang ang binata sa lakas ng pagkakatilapon, ngunit sumugod muli ang anino. Parang latigo ang mga kamay nito. Sa bawat hampas parang may kasamang galit, tila isang nilalang na hindi natutuwa sa pangingialam ng binata sa kanyang plano. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakailag siya. Gumulong sa putik at sumabog ang lupa sa tabi nito. Akala ni Erning, ito na ang katapusan niya. Isang normal na mamamayan lamang siya. Walang kaalam-alam sa kabilang mundo, sa kapangyarihan ng kalikasan. Ito na siguro talaga ang katapusan ko. Ang huling-hiling ko lang sana, wala nang ibang madamay. Sana ang dugo ko maging sapat upang wakasan ang dilubyong daladala ng aninong to. Wika ni Erning sa sarili. At sa pagkakataong yun, doon niya napagtanto na ang tunay na pagtulong sa kapwa hindi dapat nakabatay sa pagkakakilanlan niya bilang tagapagligtas. Ang tunay na taong matulungin, hindi nang hihingi ng kapalit. Dahil ang bawat biyayang pinagkakaloob sa atin ay may responsibilidad na kasama. Napapikit na lamang si Erning sa mga revelasyon na ito. Ngunit sa huling sandali, tumilaok muli ang ibon. Sumabog ang hangin. Sa labis na lakas nito ay napahinto ang ulan. Kasunod nun, isang napakalakas na berdeng liwanag ang pumunit sa gubat. Para itong kidlat na hindi kumukurap. Sa isang iglap, biglang naging tanghaling tapat na ang kaninang madilim na paligid. Wala nang nagawa pa si Erning kundi takpan ang kanyang mga mata. Kahit nakapikit, ramdam pa rin niya ang pagsirit ng enerhiya sa paligid. Umalog ang lupa at tila umalulong ang anino na parabang nasusunog ito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na ang paningin ng binata. Doon niya nakita ang isang matanda. Nakatayo ito sa gitna ng liwanag. Puting-puti ang buhok, maging ang balbas na umaabot hanggang sa dibdib. Nakataas ang hawak nitong baston
na may nakaukit na sinaunang simbolo. Sa leeg nito nakabitin ang isang berdeng batong kwintas, parang puso ng isang buhay na puno, at ang kanyang mga mata ay maputi, tila hindi nakakakita. Sa tuktok ay may malakristal na bilog, isang salaming kumikintab at doon nakakulong ang anino. Nakabaluktot ito sa loob ng kristal. Pilit lumalabas ngunit napipigilan ng kapangyarihan ng matanda. Ang galaw nito ay parang usok na nanginginig. Pilit naghahanap ng kahit maliit na butas upang makalaya. Ngunit wala itong ibang magawa, kundi umiyak sa katahimikan. Lumapit ang matanda. Ang paligid nito ay merong berdeng enerhiya. Napalanok si Erning. Nais magsalita, magtanong at magpasalamat, pero walang ibang lumabas. At nang makakuha na ng lakas ng loob, biglang lumiwanag muli. Nawala na sila. Nawala na ang anino. Ang matatanda at mga ibon ay wala na. Isang malamig na simoy na lamang ang naiwan, at ang mga unang patak ng ulan, isa-isa nang bumalik sa pagkakahulog. Tila malaya na sa humahadlang na puwersa. Makalipas lamang ang ilang sandali, lumiwanag ang mga langit. Unti-unting naglalaho ang dilim. Natapos na ang gabi. Ito na ang panibagong bukas, ang bagong umaga. Kinabukasan nagising ang mga tao sa isang katahimikan na matagal na nilang hindi nararanasan. Wala man lang nalalantang halaman. Wala nang nabubuong ulap na kulay abo. Wala nang malamig na hunis sa gabi. At mula noon, hindi na muling nagkaroon ng anumang gulo sa kanilang bayan. Si Erning, kahit hindi niya muli pang nakita ang ibong iyon at hindi niya na nakilala pa kung sino o ano ang matandang tumulong sa kanya, natutunan na lamang niyang tanggapin na meron talagang mga katanungan na hindi masasagot. May mga hiwaga na hindi na dapat pang unawain. Hanggang ngayon, kahit matanda na ang binata, hindi pa rin alam ni Erning kung ano o saan nagmula ang ibon na yun. Kung ano man ang aninong nakasunod sa nilalang at kung saan nang gagaling ang matandang ermitanyo. Ngunit sa tuwing sisilip siya sa gubat, sa tuwing maririnig niya ang katahimikan ng hangin, isang bagay ang tiyak. Ligtas ang kanilang bayan, at para kay Erning, sapat na yun. Sapat na to upang muli siyang ngumiti, huminga ng maluwag at mamuhay ng may pasasalamat. Dahil minsan, kahit hindi mo maunawaan ang lahat, may mga kabutiang dumarating sa tamang oras at sa tamang paraan. At kung sakaling matagpuan nyo ang misteryosong ibon na to, o hindi kaya naman marinig ang kakaibang tilaok, tanungin nyo rin ang sarili kung ang nilalang ba na ito nagbibigay ng babala o nagbibigay ng kamalasan. Tatlong patotoo sa Marahuyo Bracelet Depensa Espiritual, Rebuelta o Baliksumpa. Unang kabayan, pagkasuot ng Marahuyo Bracelet, kinabukasan, naospital yung mangkukulam na gumagambala sa kanila. Ikalawang kabayan, problema sa pagtulog ng maraming taon, ginagambala sa gabi. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet, nagkaroon ng payapang pagtulog at hindi na nananaginip ng kung ano-anong elemento, maging ng mga itim na anino. Ikatlong kabayan, ang kaibigan na mangkukulam. Ilang buwan ng pagdurusa sa sakit na hindi gumagaling. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet ay nagbago ang lahat. Nasanggi ng kaibigan niya ang Marahuyo at bagyang napaso ito. Magmula ng araw na yon naging mailap na ang kaibigan niya, kasabay ng paggaling niya sa karamdaman ay siya namang pagkakasakit ng kaibigan niya. Hanggang sa umabot sa punto, umalis na ito sa dorm kung saan sila nakatira. Ang huling sinabi nito, pasensya na dahil lang sa inggit. Ang Marahuyo Bracelet ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero bakit ba ganon ang nangyari sa mga istoryang nabanggit? Dahil narito rin ang rebuelta, sumbalik o baliksumpa. Kung ano man ang sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka kabayan, paki-visit lang ang shop ng Nika Merchandise.
I-search nyo lang, Likha Marahuyo Bracelet. Piliin nyo ang pinakamaraming sold at pinakamataas na ratings. Mag-ingat sa mga scammers.